At samantala, kaugnay pa rin po ng balitang yan at ginagawang paghanda ng gobyerno kaugnay po sa bagyong Mirasol. Makakapanayan po natin si OCD spokesperson Junie Castillo. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga na yan. Magandang umaga sa ating viewers sa Rise and Shine Pilipinas. Alright. Sir, ano na po mga ginagawang paghahanda ng OCD sa posible pong pananalasa po nitong bagyong Mirasol, sir? Opo, nakataas na po sa National at DRRM Operation Center natin. Nakataas na yung blue alert status. Ibig sabihin po, naka-standby na po yung ating mga response clusters ng mga kakailangan sa pangangailangan po ng mga maaring maapektuhan nitong bagyong Mirasol. Ganun din po, naka-heighten po yung ating public awareness campaigns. Ganun din po yung pagpreposition ng ating mga resources. Kabilang na dyan yung mga family food packs, yung ating mga road clearing equipment, naka-standby na rin po yan. At saka ang iba pang po mga posibleng kakailanganin po sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Kamusta naman po ang ating coordination po with the local government units po, sir? Opo, sa isa nagawa nating mga pre-disaster risk assessment and scenario building, kasama na natin doon yung DILG at saka iba pang mga ahensya sa national government, and through our coordination with our regional offices also at saka sa mga local government units. So nakapag-usap na po na kumbaga ipaabot itong mga impormasyon ng mga paghahanda at saka pagiging alerto po sa ating mga kababayan sa mga communities dun sa ating mga LGUs. Well, so far po ay may nakataas pa lamang na signal number 1. May mga na-monitor po ba kayo na mga inilikas na po na ating mga kababayan? As of now, we don't have that report yet, pero as of kahapon, ang pinag-uusapan ay yung mga nasa mabababang lugar at saka lalo na dun sa mga areas ng kasiguran will have to be pre-evacuated. Sa ngayong umaga, we will, as we speak, we are gathering that data kung ilan na ang mga kababayan na natin na inilikas. If that time comes, sir, na may kailangan na pong ilikas, ay kamusta po yung ating situation sa mga evacuation center? Ready to accept evacuees po bang mga ito? If I get your question right, Dayan, dito sa mga evacuation centers na ito, ang mga pangangailangan naman ito in case of preposition ng mga resources, mga family food packs, at saka mga kalagayan nila, they are very well taken care of ng ating mga local governments at saka yung mga preposition din po ng ating national governments, especially DSWD. Sir, just in case, kasi ang talagang matinding problema din ng ating mga kababayan kapag may ganitong sama ng panahon, ay pag tumataas na po yung level ng tubig, yung mga pagbaha. Paano po ba if ever yung magiging mga rescue operations kung sakasakaling may mga kababayan po tayo na kailanganin pong i-rescue pag lalo pong sumama pa po ang lagay ng panahon, sir? Sir, yes, Dayan, opo, if I get medyo choppy din ng konti, if I get your question right, ang nagiging challenge siyempre dun sa ating mga kababayan, kaya laging ipinapaalala ng local governments is for them to do a preemptive evacuation. Ibig sabihin po, bago pa dumating ay dapat mag-evacuate na talaga. Doon naman po sa ating mga kababayan, especially those who are at the low-lying areas, so yun din po, ganoon din ang nagiging challenge, especially na kumbaga hindi lang itong dito sa bagyo na ito, nitong mga nakaraang linggo ay inuulan din tayo, kaya challenge din po na kumbaga dapat po talaga na lumikas agad, and especially we're looking also at the high tide, na pag sumabay yung ulan at saka yung high tide ay mabilis na umangat yung tubig. In any case, in operation na rin naman po itong Unified 911, sir, pwede pong tumawag dito yung ating mga kababayan kung sakasakaling kakailanganin po nila? Opo. Yung ating pong hotlines po ay nakaantabay po at saka mga local governments and regional offices natin ay nakaantabay naman po. Well, mensahe na lamang po, paalala po sa ating publiko sa gitna nga po nitong narito po ang bagyong Mirasol, sir. Opo, yung ating pong pamahalaan ay nakahanda para dun sa mga pagresponde at saka sa kung ano man ang pangangailangan ng ating mga kababayan. At nagpapasalamat din tayo sa mga kababayan natin at saka nagpapaalala pa rin na yung personal preparedness, ito po yung laging pinapaalala ng ating Civil Defense Administrator na kakailanganan din po natin yung paghahanda at the household level para po kumbaga mag-complement ito ng mga paghahanda ng ating pamahalaan at saka yung mga personal preparedness nitong ating mga kababayan po. Well, Sir Junie Castillo, maraming salamat po sa inyong oras dito sa Rise and Shine Pilipinas. Nakapanayan po natin OCD spokesperson Junie Castillo. Thank you, sir.